Samantala, hindi alintana sa ilan nating mga kababayan ang hagupit na idinulot ng Bagyong Pablo. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng ating mga kababayan na nasalanta sa Mindanao? Yan ang inalam ni Sam Ramirez. Sa paglilibot ng balitaan sa Compostela Valley ay nakakalap kami ng iba't ibang pananaw patungkol sa estado ng mga tao sa lugar matapos Bagyong Pablo noong Desyembre ng nakaraang taon. May ilang residenteng naniniwala na kulang ang mga dumadating na tulong kaya't nahihirapan pa din silang bumangon. May nagbigay, tulong, private, government, sa municipal at saka yung mga karamihan private, karamihan private nagbigay ng bigas, dilata, pagkain, damit. Kasi karamihan dito wala talagang nasalbas sa mga gamit na damit. Paningabuhi sa mga pamilya. Tapos nani karon na mong kalisod na wala nami pang-ingkaman na mo. Wala nami ingkaman nga daot na mong mga tanom. Mga gani karon nga pertigin na mong paita diri sa amo. Wala nami mahimo sa mong kahimtang na mong mga pamilya. So sentimento dapat kasi yung sabi ng taga DSWD, marami silang tulong. Existing pa daw ng 6 months to 7 months. Kasi malaki daw silang pundo galing sa UN. Pero hindi naman namin nararamdaman yung sinasabi nila. Kung patungkol nga sa rasyon namin dito, buwanan lang, magka-late pa. Ngunit meron ding nagsasabing mga residente na unti-unti nang nagiging maayos ang sitwasyon, lalo na sa Compostela Valley, at madami din ang nakakatanggap ng tulong mula sa iba't ibang grupo at mula sa pamahalaan. Opo, siyempre, oo. Maraming nagtutulong dito. Kahapon lang, yung HRC, yung Resource Consortium. Nagbigay pa nga sila ng yung parang program para sa mga kababaihan, yung Women's Month namin, sila ang nag-sponsor. Oo, marami. Ngayon, parang nakabangon na rin kami kasi yung mga evacuees namin, parang naandoon na sa kanila yung binigay ng DSWD at saka yung parang may programa din ang IOM ba yun, yung binigay na bank house. Tapos andoon na ang mga evacuees. May natirang evacuees dito, konti na lang dito sa paligid. Sa isang eksklusibong panayam din ng balitaan kay Non-Food Cluster Head ng Compostela Valley Local Government Unit na si Alyssa Fahar, ay pinaliwanag niya ang mga tila nakaimbak lamang sa isang parish hall na sana ay pinamimigay sa mga biktima ng Pablo. Sinabi niya na di porket nakaimbak ay di na napapamigay. Di din nila ito naasikaso dahil pagkain ang naging focus nila. Regarding the non-food items na nandoon sa parish hall, actually talagang nandoon pa yun. It doesn't mean na hindi yun na-distribute. We received the non-food items last January 11. Nakastipulate po doon kung saan yun ibibigay. That will be for the IDPs ng bank houses ng DSWD. We could not take care alone of the distribution. People from Region 8 were coming and they were here supporting for the psychosocial activities ng camps natin. And eventually, they have volunteered for the segregation and distribution of food items at USEP. Unfortunately, hindi lahat yan na-distribute kasi parang 52 sets lang din ang naibigay nila. And I think there were those na umuwi at saka hindi nabigyan. Though, andun pa rin yung items. No, naka-reserve pa. That was January 18 na binigay. Hindi na namin medyo na-focus yung namin time doon sa non-food distribution kasi naka-focus talaga kami doon sa food distribution and other interventions ng government. Sa kabila ng pagtiyak ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang buhos ng tulong mula sa mga grupo, ay patuloy na nagiging palaisipan ang dumadaming tao na nagsasabing di nararamdaman. Mula sa Compostela Valley at para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Sam Ramirez.